Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Bagyong Aghon bahagyang lumakas. Ilang lugar sa bansa nakararanas ng pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council patuloy na binabantayan ang Bagyong Aghon. At Albay 1st District Representative Edsel Lagman naniniwalang mas malaki ang tsansa na makalusot sa Senado ang economic charter change dahil sa pagpapalit ng liderato. Lumakas ang Bagyong Aghon bilang isang typhoon nitong linggo na gabi habang ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ay nanatiling nakataas sa Polillo Islands. Kaya patuloy itong binabantayan ng Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinag-iingat din ang mga kababayan nating nasa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nakataas sa red alert ang Office of Civil Defense ayon kay OCD spokesperson Director Edgar Posadas. Ang inyong NDRIM Operations Center ay naka-red alert. No? This is to show you that we are really very serious about this. We take this seriously so that we don't leave anything to chance. No? Ibig sabihin lang po nito, in layman's term, all hands, lahat nandito. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong alas 8 ng umaga kahapon, walang nasawi o nawawala dahil sa Bagyong Aghon. Ngunit higit 500 pamilya na ang apektado kung saan ito ay nasa higit 2,000 mga individual. Paliwanag ni Direktor Posadas, maaring mababa pa ang bilang na ito dahil patuloy pa ang pagpasok ng datos mula sa kanilang regional offices. Umapila din si Posadas sa publiko na ipagpaliban ang anumang hindi kinakailangang paglalakbay sa pamamagitan ng dagat upang maiwasan ang abala. Kung meron din lang kayong mga lakad na pwedeng i-postpone sa ating mga kababayan o hindi naman masyadong importante, medyo ipagpaliban na muna natin. Because definitely, lalo na kung sasakay kayo ng barko in between, no? Pag may signal na po, hindi na talaga nagpapalayag ang Coast Guard. So, chances are ma-strand kayo. Ngunit para sa mga na-stranded ng mga pasahero, ay sinabi niya na inaasahang magbibigay ng tulong ang mga apektadong daungan. Yung host port, usually they provide for the needs ng mga pasahero, no? Kasi kagaya sa Alan, no, sa Northern Samar, since port daungan, diyan sila dumadaan, may provision yung lokal na pamahalaan to actually support yung mga pangangailangan ng mga strandees. Siyempre, hindi naman lahat, no, merong pera na pangbili, no, magastos din yon, but tinutulungan sila nung puerto itself, tapos meron din yung lokal na pamahalaan. Kung sakaling ito ay kulang, nakahanda na ang mga food and non-food items ng OCD at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba't ibang rehiyon upang madagdagan ang mga mapagkukunan ng mga local government unit. Patuloy ring binabantayan ang level ng tubig sa mga dam na makararanas ng pag-ulang dala ni Aghon. So far po, kung titignan po natin yung current elevation ng mga dams ngayon, wala po tayong nakikitang pag-apaw considering na ang lalaki po ng mga pag-ulan niya. That will, para po masatisfy yung, para ma-reach yung normal high water level or yung spilling elevation. Medyo matataas pa po. Ngayon nakahanda at nakabantay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katulong ang LGUs upang tugunan ang pangangailangan ng mga maapektuhan nating mga kababayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng 4 na sugatan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bunsod ng Bagyong Aghon. Samantala, kinukumpirma pa ng ahensya ang mga natanggap nitong ulat kaugnay sa ilang individual na nasawi.
Para sa detalye at ibang update, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning. Saang lugar itong mga nasugatan dahil sa bagyong Aghon? Yes, good morning, Kat. Mula sa Legazpi, Albay sa Bicol Region, itong 4 na individual na nasugatan, bunsod ng bagyong Aghon na itinaas sa Tropical Cyclone Signal number 3, bunsod nga ng paglakas nito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mga lalaki ang mga nasugatan edad 3 hanggang 30 taong gulang, kung saan 3 ay mga menor de edad. Sa panayam natin kay NDRRMC Director Edgar Posadas ngayong umaga, ang mga biktima ay nabagsakan umano ng puno habang nakasakay sa tricycle. Samantala, naghihintay pa ng kumpirmasyon ng NDRRMC kaugnay sa naiulat na nasawi isang bata sa Calamba City, habang may ilan pa na umano'y nasawi sa Quezon Province at iba pang lugar. Ngunit ito pa ay kinukumpirma pa sa panig ng NDRRMC. So far, pinaka-apektado batay sa mga pagbaha ay ang Calabarzon Region at nakapagtala rin ng ahensya ng mahigit 500 pamilya o nasa 2,000 individual na inilikas mula sa kanilang tahanan. Nasa 500 individual dyan ang lumikas sa mga kaukulang 8 evacuation center. Nakaranas naman ng power interruption ng 46 na syudad at munisipalidad, ngunit karamihan sa mga ito ay naibalik na ang serbisyo ng kuryente. Inaasahan, Kat, ng NDRRMC na may malaki pang pagbabago sa mga datos na ito ngayong araw habang patuloy pa ang pagkakalap o nakatatanggap ng mga confirmed reports ang ahensya. Pinaabot ng NDRRMC sa publiko na patuloy pa rin na mag-ingat lalo't andito pa rin ang bagyong Aghon, bagamat bumaba na yung mga epekto nito, lalo pa yung mga pag-ulan. Ngunit panawagan nila sa publiko na sumunod, lalo pa sa mga lokal na pamahalaan kung sila ay may pinag-uutos, particular na yung mga preemptive evacuation. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Kat. Asher, nakahanda ba ang ating mga LGU para sa mga relief at mga biglaang rescue kung sakaling mas lumala pa itong bagyong Aghon? Yes, ayon sa NDRRMC, Kat, yung mga LGU, yung mga local government units natin, kabilang na dyan yung mga local agencies, ay nakahanda naman sila kaugnay sa mga pagtugon, sa mga response na kailangan para doon sa mga apektado at maapektuhan, posibleng maapektuhan pa itong bagyong Aghon. At naka-preposition naman yung kanilang mga relief goods na mga kinakailangan. Bago pa dumating yung bagyo ay inassure naman ng NDRRMC na lahat ng mga kanilang mga pangangailangan in terms of relief and response ay nakahanda na bago pa dumating ang bagyo. Kat. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa NDRRMC Camp, Aguinaldo, Quezon City. Mga kasambahay, nagdeklara na po na walang pasok ngayong araw ng Lunes, May 27, ang ilang lungsod at lalawigan dahil sa bagyong Aghon. Kabilang sa mga walang klase ngayong araw sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ang Las Piñas City at Malabon City. Sa Valenzuela City naman ay walang pasok sa Kinder to Senior High School, sa public at private schools sa ilalim ng Signal number 1, habang online classes naman para sa tertiary level. Wala ring klase ngayong araw sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lalawigan ng Aurora, Batangas at Laguna, habang all levels naman ng public schools ang walang pasok sa probinsya ng Quezon. Suspendido naman ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Aurora at Quezon Province maliban sa mga nagbibigay ng health services, mga nasa peace and order at disaster response. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa posibleng pagbaha na bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Aghon. Kahapon ay may ilang drainage sa Metro Manila ang hindi nadaluyan ng maayos ng tubig ulan dahil sa pagbabara ng basura. Mula sa Maynila, may ulat si JP Nunez live. JP, good morning. Celine, sa ngayon wala pa namang naiulat na ang Metropolitan Manila Development Authority o na major flooding dito sa National Capital Region.
sa kabila nga nung tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan kahapon. Pero merong ilang mga kalsada na nagkaroon ng pagbaha at sa ngayong umaga ay humupa na rin naman. Patuloy ngang minomonitor ng mga otoridad ang ilang kalsada dahil sa pag-ulang dala ng bagyong Aghon. Kahapon, ang CJ Santos sa Maysan, Valenzuela ay nagkaroon ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero humupa na rin ito noong hapon. Habang ang MacArthur Highway naman sa Valenzuela ay walang pagbaha na naiulat batay sa monitoring ng Valenzuela City Command Control and Communication Center. At ngayong umaga sa kanilang monitoring ay maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ang MMDA naman merong na-monitor kahapon na ilang kalsada sa Metro Manila na naipunan ng tubig sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Hindi kasi makadaloy ng maayos sa drainage system ang tubig dahil sa mga basurang nakabara. Agad naman itong nirespondehan ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. At samantala ang Taft Avenue naman sa Maynila na binaha nung nakaraan ay maayos ang sitwasyon ngayong umaga. Walang tubig sa kalsada at maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Celine, ito nga kinatatayuan nga natin ngayong umaga ay yung sa Taft Avenue dito sa Maynila. Nung nakaraang bumuhos ang malakas na ulan ay nagkaroon ng pagbaha dito. Pero ngayong umaga ay wala naman ng tubig dito at maayos yung sitwasyon ng yung daloy ng mga sasakyan. Kanina nadaanan din natin yung Lagos-Nilad Underpass at yan ay sumailalim sa rehabilitasyon at isa yan dun sa inaabangan na pwede kung magkakaroon pa rin ng pagbaha dahil nga isinaayos na yung drainage system yan. At ngayong umaga wala namang tubig doon sa Lagos-Nilad. Sa ngayon yung sitwasyon dito noon ng panahon sa Maynila habang tayo ay naka-ere ngayon ay nakikita natin na sumisilip na yung sikat ng araw at hindi na rin umaambon. Pero meron pang mga area na natatanaw natin sa langit na medyo makulimlim. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Silil. Maraming salamat, JP Nunez. Umabot na sa 25 na individual ang lumikas umaga nitong linggo dahil sa takot na abutan ng posibleng pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga bato sa kanilang bahay. Narito ang live report ni Jenica. Jenica, good morning. Patuloy pa ba ang pag-ulan dyan sa lugar na yan? Good morning, Kat. Ay mapapansin nga dito nga sa lalawigan ng Rizal ay talagang sumikat na din ngayon umaga ang araw. At mapapansin nga dito nga sa aking likuran ay may mga pasahero na rin kasalukuyan. Nananatili nga sa evacuation center ang 25 individual na kusang lumikas sa Ayday Street, Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal. Sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon ay talaga naman nila nagkukusa na silang lumikas. Pag alam ko pong may bagyo, tapos delikado na yung mag-ina ko, automatic po yun. Lilikas na po ako, mag-evacuate na po talaga ako. Kanina lamang ay nakapanayam nga natin ang kapitana ng Barangay San Carlos. Ayon nga sa kanya, ay magdidepende pa sa lagay ng panahon kung makakabalik na ang mga evacuees sa kanilang lugar ngayong araw. Lalakas pa ba yung bagyo, pero kung aalis na rin po, siguro po at the end of the day, makakabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Samantala dito nga, Kat, sa pretil ng Binangonan ay kasalukuyan nga tayo nag-aabang ng go signal kung maaari na nga bumiyahe ang mga bangka dito at patuloy din tayong kumbaga umaantabay para nga dito sa Binangonan para malis na kung sakali man ang suspension. At dito mapapansin natin sa ating likuran, ayan, nakaabang na mga pasahero na sila ay patungo ng Talim Island. At ayon nga sa Coast Guard, ay kahit na maganda na ang sikat na nga ng araw, ay depende pa rin yan kung halimbawa ay mawawala ng storm na signal dito sa lalawigan ng Rizal upang sa ganun ay matiyak nila ang kaligtasan ng mga pasahero patungong Talim Island. At yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Kat.
Jenica, yung mga kababayan ba natin na nag-evacuate mula sa kanilang mga tahanan, may sapat ba silang supply ng pagkain at relief para naman hindi sila mahirapan habang naka-evacuate? Oo, Kat. Kanina nga lang, simula ng alas 3 sa madaling araw ay nandun na tayong sa barangay at makikita nga natin kung paano din naka-hands-on ang LGU sa kanila at may sapat din na pagkain o relief nga doon sa mismo sa barangay. At tinitiyak nga ng barangay kapitana nga doon na bago sila umuwi sa kanilang mga lugar ay talaga nga naman ang lupa doon ay hindi na masasabing malambot dahil nga doon mismo sa barangay San Carlos, hindi lang pangkaraniwang lupa kundi malalaking bato ang gumugulong nga doon. Kagaya nga na na-encounter ng isang residente doon sa barangay San Carlos, Binangonan, Kat. Maraming salamat, Jenica, live mula sa Binangonan, Rizal. Nagsagawa ng isang briefing ng Philippine Coast Guard kasunod ng pagpapatuloy ng mga biyahe sa Batangas Port. Ito ay upang masiguro ang kahandaan at kaligtasan ng mga maritime operations. May live report ngayon si Lyneth Bahe mula sa Tanawan, Batangas. Lynette, good morning. Ano na ba ang sitwasyon ng panahon dyan at resume na ba ang mga biyahe dyan sa Batangas Port? Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Sa ngayon nga ay muling umuulan dito sa Batangas, partikular na sa Tanawan. Ngunit mahina lamang kumpara kahapon na halos walang tigil ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin simula noong Sabado. Tinanggal na nga ang pansamantalang pagsuspinde sa mga biyahe ng lahat ng barko at bisera sa lugar na sakop ng Coast Guard Station, Batangas. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard Batangas City ng isang briefing para maghanda sa mga darating na biyahe sa Batangas Port. Ito ay kasunod ng pagtatanggal ng Tropical Cyclone Wind Signal na itinaguyod para sa bagyong Aghon sa lalawigan ng Batangas. Layunin ng briefing na masiguro ang kaligtasan at kahandaan ng mga operasyon sa dagat ngayong napabuti na ang mga kondisyon ng panahon. Inaasahang magkakaroon ng pagdagsa ng mga pasahero sa pagpapatuloy ng mga biyahe kaya binigyang diin ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Batangas City na gumawa ng mas mabigat na pre-departure inspections. Ayon din sa Philippine Ports Authority o PPA, tinatayang nasa 2,271 ang bilang ng mga stranded na pasahero kahapon sa Batangas Port dahil sa kanseladong biyahe dulot ng bagyong Aghon. Samantala, nakaranas din ng walang kuryente ang ilang barangay sa San Juan, Batangas, habang may kuryente lang sa ibang bahagi ng bayan. Dagdag pa rito, bunsod ng pagbaha at malalim na tubig, hindi makapasok ang mga sasakyan sa alternatibong ruta papuntang Quezon Province, via Lipahan, San Juan, Batangas, Tucabay, Quezon. Inanunsyo naman na walang pasok ngayong araw, May 27, para sa mga mag-aaral sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. At yan muna ang latest update mula dito sa Tanawan, Batangas. Balik sa iyo, Celine. Lynette, meron na ba tayong update kung meron ng mga nasugatan o napahamak dahil dito sa bagyong Aghon? Sa ngayon wala pa naman nababalita na nasugatan. Maraming salamat, Lynette Bahe, live mula sa Tanawan, Batangas. Ilang lugar sa Laguna ang nakaranas ng pagbaha dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon. Kaugnay nito, pansamantala ng hindi madaanan ng mga motorista ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Bay Laguna. Para sa detalye, may ulat si Benedict Samson live mula sa Bay Laguna. Yes, Benedict, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito nga tayo sa Bae National Highway kung saan nakakaranas nga ng mabigat na daloy ng trapiko dahil mabagal yung usad ng mga sasakyan na dumadaan sa bahang bahagi ng kalsada. Kung kanina ay buong Laguna, ngayon ay northeastern portion na lang ang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na dala ng Typhoon Aghon. Ito ang mga lugar ng Pakil, Mapitak, Pangil, Pami, Siniloan,
Santa Maria, Paete, Kalayaan at Lumban. Dahil sa epekto ng bagyo, nasa orange category ang heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Laguna. Bunsod na malakas na buhos ng ulan, pansamantalang ang hindi nadaanan ng mga light vehicle kahapon ang Bae National Highway sa Barangay Dila, Bae, Laguna at Kalawan National Highway sa Barangay Bangyas, Kalawan, Laguna. Ang mga tauhan ng 4 or 2nd A Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion ay tumulong naman na hilain ang tumirik na sasakyan sa National Highway sa Bae, Laguna. Dinala ito sa pinakamalapit na gasoline station at kalaunan ay maayos namang nakauwi sa kanilang tahanan ang pamilyang lula nito. Samantala, nagsagawa naman ng rescue operation ang mga tauhan ng 2nd Civil Military Operations Battalion sa mga apektadong residente mula sa mga barangay ng San Isidro, Tagumpay, Trangka, Dila, San Agustin at Masaya sa bayan ng Bae. Samantala, sa lalawigan naman ng Cavite ay nakaranas din ng pag-ulan. Ang ilang-ilang river sa bayan ng Noveleta ay nananatiling nasa normal level bagamat tumaas ito sa level 2 dakong 8:28 PM. Ganon din ang Maragondon River ay nasa normal level. Nandito tayo ngayon sa Bae National Highway at mapapansin nga natin sa aking likuran yung mabigat na daloy ng trapiko dahil mabagal yung pagdaan ng mga motorista. At may ilan din na mga motorista yung nag-U-turn dahil nag-aalangan sila na lumusong nga doon sa baha. At sa ngayon naman ay wala namang ng pag-ulan na nararanasan dito sa Bae, Laguna. At ayon sa anunsyong inilabas ni Governor Ramil Hernandez ay suspendido ang klase sa lahat ng level sa buong lalawigan. At yan muna ang ating update mula rito sa Bae, Laguna. Balik sa inyo dyan, Kat. Maraming salamat, Benedict Samson. Nasa 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa iba't ibang bayan ng Laguna matapos ilikas ng mga lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan at mga pagbaha sa lalawigan dulot ng Bagyong Aghon. Narito ang report ni Christian Lopez. Umabot na sa 500 pamilya ang nasa evacuation center sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Laguna matapos ilikas ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan, bunsod ito ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa probinsya. Ayon kay Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO Head Aldwin Sejo, nakaranas ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang lalawigan. Sa ngayon nakapagtala ang PDRRMO Laguna ng mga inilikas sa bayan ng Los Baños, Magdalena, Calamba, Kalayaan, Victoria, Pami, Pangil at Santa Maria, Laguna. Hindi ho sila maapektuhan ng pagbaha. Kasi kalimitan na ini-evacuate sir ay bahain yung lugar nila, landslide prone area yung lugar nila. Unti-unti yung nadadagdagan ng namin, ang aming evacuate. Sa ngayon po, ang bilang una niya number of families ay umaabot na ho ng 500 ho, more or less. Ongoing ho kasi yung pagbibilang din namin. Dagdag pa ng PDRRMO Head, maraming mga sasakyan na stranded sa mga lansangan dahil sa mataas na tubig baha sa mga kalsada. Marami ho dito sa 4th District. Yan ho, yung sa part ng Pami. Dito ho sa Pagtanhan. Dito ho sa Santa Cruz. Mataas ho dito sa Kalawan, Victoria area. Marami yung stranded na mga sasakyan, mga light vehicles, hindi ko makadaan. Nakaranas din ng power interruption ang ika-4 na distrito ng Laguna dahil sa mga nagbagsakan na puno at poste ng kuryente. May mga power interruptions, so kaya kami dito Santa Cruz din. Generator ho kami lang. Mostly po 4th District, pero may naiya na rin ho. Meron din ho naitala sa bayan ng Rizal. Meron din ho sa Bigyan. Sabihin ho, karamihan ho ay 4th District, pero kasama ho yung 1st District. Kasi Bigyan ho, 1st District na apektuhan din ho, saka 3rd District. Yung mga naitala ho na bumagsak na poste, may mga puno rin ho na naapektuhan yung wire. Meron din sumasabit yung mga sanga. Nagkakaroon po ng
matatawag na short circuit or nagkakaroon ng problema sa linya. Gawa ko ng mga sumasabit na sanga rin ng puso. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga evacuees katulad sa Calamba. Samantala, patuloy naman ang ginagawang monitoring at clearing operation ng PDRRMO Laguna sa mga bumagsak na puno sa lugar. Sa kuha na video ni Ma'am Cherry Black, umapo ang ilog ng Pagsanhan, Laguna, kaya ang ilang mga bahay pinasok na ng tubig baha. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-uumpisa na ngayong araw ang pamamahagi ng relief supplies ng ang lokal na pamahalaan ng Quezon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Humupa na rin ang mga naitalang pagbaha sa Lucena City. Ang detalye sa ulat ni Japet Cablaida live. Yes, Japet, good morning. Good morning, Kat, at good morning sa ating mga kasambahay. Kanina nga ay tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operation ng PDRRMO Quezon Province, katuwang ang Philippine National Police dito sa bahagi ng Mauban at bayan ng Sampaloc, maging itong Sampaloc to Lucban Road dahil nga sa mga gumuhong lupa at natumbang mga puno. Ito ay karagdagang puwersa rin sa search and rescue operation sa mga naiwan pang mga na-stranded na residente sa mga kabahayang binaha sa bahagi ng Mauban bago pumasok ng Kabayanan. Nakapagtala rin ang PDRRMO ng 2 major landslide sa Mauban patungong bayan ng Sampaloc. Samantala, humupa na ang mga naitalang pagbaha dito sa Lucena City dahil sa pag-apaw ng tubig sa Dumakaa River kung saan umabot sa ulang palapag ng bahay sa Barangay 6 at Karatik Barangay. At hanggang dibdib ang tubig naman sa Purok Puting Buhangin dito sa Barangay Kota at ilang lugar sa Barangay sa Dalahican. Nagsilbing evacuation center naman ang Quezon Convention Center, Lucena City para sa ilang mga residenteng naapektuhan ng bagyong Aghon dito nga sa Barangay 10 at Barangay Kota. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon, umabot sa mahigit 3,000 individual ang nasa evacuation center sa lalawigan. 8 naman ang bahay na naitalang totally damaged at 151 ang partially damaged houses. Ngayong araw ay mag-uumpisa ang pamamahagi ng 15,000 family packs ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province sa mga apektadong lugar. Bukod pa dito, yung mga naunang relief operations sa bawat munisipalidad. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng nasira ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Kansilado naman ang klase sa lahat ng paaralan, sa lahat ng antas sa lalawigan. At ngayon nga, Kat, ay unti-unti na naibabalik ang supply ng kuryente sa iba't ibang panig dito sa Quezon Province. At yan muna ang update mula dito sa Lucena City. Balik sa iyo, Kat. Japet, may balita ba tayo kung kailan makakabalik ang ating mga kababayan na naapektuhan nga nitong bagyo sa kanilang mga tahanan? Actually, kahapon ay nag-umpisa na, Kat, na makabalik yung ilan sa mga residente doon sa mga humupang lugar, partikular dito sa Lucena City. Pero itong mga apektado na pamilya dito sa Mauban, Quezon, ngayon ay nananatili pa rin sa evacuation center ang karamihan sa mga ito. Maraming salamat, Japet Cablaida, live mula sa Lucena City. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at rallyista gabi nitong Sabado matapos ang maghapong panawagan ng mga rallyista na itigil na ang digmaan sa Gaza at pakawalan ng mga bihag doon. Mula sa Grand Prairie, Canada, may live report si Jeffrey Reyes. Jeffrey, good morning.
Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Maghapong nanawagan ang mga rallyista sa Israel noong Sabado, May 25 para sa agarang pagtatapos ng digmaan sa Gaza at upang maibalik na ang mga bihag na nandoon pa hanggang sa ngayon. Marami sa mga rallyista na nagtungo sa mga lansangan ng Tel Aviv, Haifa, Rehovot at iba pang lokasyon na inakusahan ng pamahalaan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng korupsyon at binatikos ang pamamahala nito sa digmaan kontra Hamas. Subalit ayon sa mga pulis, idineklarang iligal ang ginagawang pagpupulong ng mga rallyista kaya't sinabihan ang mga ito na tapusin ang rally. Sa Democracy Square ng Tel Aviv, Israel ay nagkaroon ng bayolenteng banggaan sa pagitan ng mga pulis at demonstrador matapos gamitin ng mga water cannons ang mga rallyistang tumangging itigil ang rally. Sa hiwalay na lugar ng protesta, inaresto ng mga pulis ang 2 tao dahil sa disorderly conduct. Anila, umalis ang mga ito sa inaprubahang lugar ng protesta, hindi sumunod sa bilin ng mga pulis at nagsimulang magpaningas ng apoy at kaguluhan. Ang mga banggang ito sa pagitan ng mga pulis at rallyista ay nagsimula dahil sa mga anti-government protests na nangyayari sa buong Israel. Nananawagan naman ang mga ito na pakawalan ang mga bihag na kinuha ng Hamas at magkaroon ng general elections. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Apektado ng nangyaring malaking alon ang United States vessels and Trident Pier na itinayo para maghatid ng tulong sa Gaza. Narito ang report ni Daniel Encarnacion. Tinangay ng malalaking alon ang mga sasakyang pangdagat na ginagamit ng United States upang makapaghatid ng humanitarian aid sa Gaza. Ang Trident, isang floating pier na ginawa ng Amerika sa baybayin ng Gaza ay na-disconnect sa tugboat na humihila rito noong Sabado, May 25. Ayon sa Central Command o CENTCOM, ito ay nangyari habang naghahatid ng mga humanitarian aid tulad ng pagkain, inumin, gamot at temporary shelter sa Gaza. Parte ng floating dock ay napadpad sa baybayin ng Ashdod sa Israel. Dagdag pa ng CENTCOM, wala namang nasaktan sa mga US personnel nito. Ayon sa Pentagon, sa kabila ng nangyari, fully functional at operational pa rin ang nasabing floating dock. Siniguro rin ng Pentagon na walang tauhan na mula sa Amerika ang papasok sa Gaza. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Para naman po sa ating traffic update, sa ating drone footage na binigay po o galing kay Jimmy Codeniera sa Basak Pardo, Cebu City, sa southbound going to Talisay, Cebu City ay mayroon po tayong magaan na daloy ng mga sasakyan. Samantala naman sa northbound going to Basak, Mambaling, Cebu ay mayroon din tayong magaan na daloy ng mga sasakyan. Sa kuha naman ni Gary Palotas Jr. sa SLEX Southwoods, Binyan, Laguna, going to Manila ay meron na tayong bahagyang pagbigat ng mga daloy ng mga sasakyan dito mga kasangbahay. Kaya agahan po natin ang pag-alis sa ating mga tahanan kung sakaling dadaan tayo sa area na ito. Samantala, going naman to Calamba ay merong magaan na daloy ng mga sasakyan. Sa kuha naman ni Conrado Santos dito sa EDSA Bagong Baryo, makikita po natin sa right side po ng ating o sa lower side po ng ating screen going to Monumento, makikita po natin na mayroong magaan hanggang sa bahagyang pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa left side naman po ng ating screen, makikita going to North EDSA, makikita po natin na magaan pa po ang usad ng mga sasakyan. Sa kuha naman po ni Joppers Tulyao sa National Highway sa Bae, Laguna, makikita po natin na magaan pa rin ang daloy ng ating mga sasakyan
At sa southbound going to Santa Cruz, Laguna, makikita natin na meron ng bahagyang pagbigat ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound going to Calamba, Laguna, ay magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa kuha naman ni Christian Lopez sa SLEX Calamba, Barangay Batino, sa northbound o left lane patungong Batangas, normal at magaan pa po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa southbound naman po mga kasangbahay, papuntang Maynila, maluwag ang daloy ng mga sasakyan, ngunit unti-unti na pong bumibigat ang daloy nito dahil unti-unti nang dumadami ang mga sasakyan na bumabiyahe dito sa area na ito. Dito naman po sa kuha ni Albert Orag, at yan muna po ang update ng ating traffic mula po sa ating drone team, mga kasangbahay. Ingat po tayo sa pagbiyahe. Naniniwala si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na mas lumaki ang tsansa ng economic charter change o economic chacha sa Senado dahil sa palit liderato. Samantala, nanindigan naman ang House of Representatives sa pagsusulong ng economic charter change o economic chacha ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Mas lumaki ang tsansang lumusot sa Senado ang economic charter change o economic chacha dahil sa pagpapalit ng liderato. Ito ang paniniwala ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, kilalang tutol sa pag-amyenda sa economic provisions ang mambabatas. Itong usapin sa chacha ay tapos na sa mababang kapulungan. And I have said my piece then. And it's always possible that a change in leadership will also enhance the chances of charter change. Marso nang aprobahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na naglalayong amyendahan ng foreign ownership restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbi naman sa isang Senate subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Samantala, naninindigan ng House of Representatives sa pagsusulong ng economic chacha ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ginawa nito ang pahayag sa sidelines ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tawi-Tawi Province noong nakalipas na linggo. Sa gitna ito ng pahayag ng bagong liderato ng Senado na si Senate President Cheese Escudero na dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng chacha. Batay naman kay Speaker Romualdez, aalamin nito ang direksyon ng Senado sa economic constitutional amendments matapos ang gagawing pakikipagpulong sa bagong Senate President. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasungkit ng BFP firefighters ang ika-9 na panalo matapos pataubin ng DFA emissaries sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Wagi naman ang Comelec Suffragettes laban sa SSS Pension Protectors sa 3 sets to 2. Habang nasa top spot naman ang team standing, ang AFP Lady Gunners matapos talunid ang SSS Pension Protectors sa 3 straight sets. Narito ang report ni Harry Ilagat. Sa first game, nasungkit ang BFA Firefighters ang ika-9 na panalo nito matapos pataubin ang DFA emissaries sa 3 straight sets. Naging dikit ang laban sa pagitan ng BFP Firefighters at DFA emissaries dahil sa mga unforced errors ng Lady Firefighters sa first set. Nakuha ng Lady Firefighters ang set 1 sa tulong nila Gang Abellana at EJ Mamangon sa score na 25-23. Sa second set, tinambakan ng BFP ang DFA sa mga atake ni Stephanie Adolfo at Gang Abellana. Nakuha ng Lady Firefighters ang second set sa score na 25-9.
Sa third set, binomba ng sunod-sunod na quick attack ni Abellana at Adolfo ang emissaries. Nakuha ng BFP ang ikatlong set sa score na 25-19. Best player of the game, si Gang Abellana na nakapuntos ng 10 attacks, 1 block, 1 service ace. Huwag laruin yung laro kasi kahit na alam nila sa sarili na kaya nila makipagsabayan, huwag pa rin maging masyadong kampante. Parang biglang nahahatak pababa yung momentum ba. Yun lang, mag-adjust lang na mag-adjust. So yun lang, unexpected kasi may mga players ako na hindi nakarating due to heavy rain. So yun, at least nakapag-adjust kahit pa paano, dumikit. Yun naman ang goal. Ano pa rin, ma-execute pa rin nila kung ano yung pinag-trainingan namin. Sinabi ko rin naman na kung ano man yung mangyari, ilaro lang ng ilaro. Sa second game, wagi ang Comelec Saprajets kontra SSS Pension Protectors sa 3-2. Sa first set, nagpaulan agad ng sunod-sunod na quick attack at cross-court attack si Panchari Semuang ng SSS Pension Protectors. Dipensado naman ang Comelec sa tulong nila Judith Abil at China Tanagan. Ngunit nakuha pa rin ng Pension Protectors ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, nakabawi ang Saprajets sa Pension Protectors sa mga atake ni Abil at Tanagan sa score na 19-25. Sa third set, hindi na nagpatinag ang Comelec sa mga atake ni Tanagan at Abil sa kapunan ng Pension Protectors at nakuha nila ang third set sa score na 21-25. Sa fourth set, hindi umatras sa laban ng Pension Protectors sa mga atake ni Tanagan at Abil sa koponan ng Saprajets kaya nakuha nila ang panalo sa fourth set sa score na 25-22. Sa fifth set, naidikit pa rin ng Pension Protectors ang laban. Ngunit hindi pa rin natinag ang Comelec sa mga atake ni Abil at Tanagan kaya nakuha nila ang panalo sa fifth set sa score na 13-15. Best player of the game, si Judith Abil ng Saprajets na may 39 attacks, 3 service aces. Nasa kanila yan kung gusto talaga nila manalo, mas lalo pag fifth set. Ano na yan parang spirit na nila yan kung gusto talaga nila manalo. Kami, mga coaches, ibang coaches namin, tuturo lang namin yung defense pattern nila kung saan sila kukuha ng bola. So ayun, nakuha naman nila. Maganda yung palitan nila kasi gumana din naman yung depensa namin, yung practice namin, natatapatan nila. Pati nga yung pinagandaan din namin isang nilang import, wala naman, di nakapaglaro kasi may sakit yata. Ang ano lang doon, nadadala sila sa emosyon, lalo na kasi yung bad calls ng referee. Sobrang dami. Talagang hindi namin maintindihan bakit ganun. Sa third game, panalo ang AP Lady Gunner kontra Senate Lady Defenders sa 3 straight sets. Dinomina ng Lady Gunner ang una hanggang ikatlong set ng laban nito kontra Lady Defenders sa mga quick attack ni Ayari Yonko at off-speed attack ni May Madulid. Dumipensa naman ang Lady Defenders sa tulong nila J.Ben Sabas at Menchi Tobiera sa first set at May Madulid at Ann Pantino sa second at third set. Ngunit nabigo pa rin silang makuha ang panalo. Panalo ang Lady Gunner sa tatlong magkakasunod na set sa score na 25-22, 25-20 at 25-16. Best player of the game, si Ayari Yonko ng Lady Gunner na may puntos na 12 attacks at 4 blocks. Actually yung slow starter sila. So ang gusto ko lang talaga sa kanila, talagang nakikinig sila sa amin, sa aming mga coaches. Kaya madali nilang nagagawa yung gusto nila. Maganda naman yung laro. Wala naman ako kami masabi sa effort. Lalo na ng mga namin, mga organic na players. Maayos yung laro namin. Kaya lang talagang masyadong buo lang yung KM. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 29, 2024 sa Paco Arena, Manila. Sa first game, magtutuos ang BFP Lady Patrollers at SSS Pension Protectors alas 12 ng tanghali. Susunod naman ito ng paghaharap ng DFA Emissaries
laban sa PNP Lady Patrollers alas 2 ng hapon. Habang Judiciary Justice Servers at AP Lady Gunner naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos sa ating sandigan, mula sa Book of James chapter 1 verse 3 to 4 na nagsasabi, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po... Oil price update muna tayo sa ating mga kasangbahay na motorista. Magkakaroon po ng bahagyang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, nasa 20 sentimos hanggang 40 sentimos ang magiging price hike sa bawat litro ng gasolina at diesel. Habang ang kerosene naman ay magkakaroon din ng kaparehong dagdag presyo sa kada litro nito. Maliliit lang. Okay lang, kasi nasa bahay lang kami. 20. True. Maulan Malamig kasi. ang panahon eh. Hindi Maulan. masyado naggagala ang mga tao dahil may bagyo din. Ay, ang problema naman, dahil naman sa ulan, nagkaka-traffic Ayun naman. lang. Di- Eh, yung iba naman walang pasok. Suspended yung classes. Oo. Pero tayo hindi. Papasaya tayo ng mga kasambahay. Yung mga klase naman, siguro makakabawas naman din sa mga sasakyan sa kalsada kapag may mga cancellation ng classes. Pero yung 20 to 40 centavos na yan, hanggang dyan na lang yan. Oo. Tsaka nakatawa kanina kahit na maulan nga, hindi ganun ka-traffic. And speaking of traffic advisory naman sa mga motoristang bumabaybay sa Pasig City. Magsasagawa po ng World No Tobacco Day Motorcade sa lungsod sa Biyernes po yan, May 31, 2023. Magsisimula ito ng alas 10 ng umaga at makakaapekto sa ilang kalsada, kabilang na po rito ang F. Legazpi Street sa May Bunga Rainforest Park, sa West Bank Road, A. Rodriguez Avenue, Ortigas Avenue Extension, Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig Boulevard Extension, C5 Road, Pasig Boulevard, Captain Henry Javier, Meralco Avenue, Julia Vargas Avenue, San Miguel Avenue, Shaw Boulevard, A. Mabini Street, P. Burgos Street, Lopez Haina Street, Kaunlaran Bridge, M. Concepcion Street, R. Hubson Street, Caruncho Avenue, F. Manalo Street at Market Avenue. Pinapayuhan po ang mga maapektuhang motorista na humanap muna ng alternatibong ruta para makaiwas sa abala. Pero sa dami nung nabanggit ko na mga streets, nako talaga, feeling ko kailangan at least makaalis na kayo sa inyong mga tahanan kung mababagtas nyo yung mga way na yan ng mga 1 hour or 2 hours na earlier than the usual kayo na umaalis kasi napakarami ng mga streets na maapektuhan nga nitong motorcade. Pero maganda naman din kasi yung purpose din ng motorcade na yun, 'di ba, yung no tobacco na motorcade. So makiisa rin tayo no sa pamamagitan ng pagbabaon din ng mahabang pasensya kasi kumbaga yung pagbabaon mo ng pasensya parang nandun ka na rin sa motorcade na sinusuportahan mo rin sila dun sa kanilang campaign. Alright. Eto naman po, attention naman po sa mga Q citizens na mayroong food business. Pagkakataon nyo na pong lumahok sa Basic Food Hygiene Seminar kasama po ang Department of Science and Technology, NCR. Sa libreng training po na ito, matututunan ang importansya ng basic food hygiene sa pagnenegosyo. Para po mag-pre-register, pumunta lang po sa link na qc-bc.com/pre-reg-bfhs-060524. Limited slots lang po ito, kaya tanging ang mga confirmed participants lang ang makakalahok.
Ayan, bukod po dito, pwede rin kayong sumali at matuto ng iba't ibang skills at kaalaman sa pagninegosyo sa iba pang seminar at training sessions po ng QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office. Bisitahin lang po ang qc-sbcdpo.com/2024 training calendar at mag-pre-register na. Para po sa karagdagang details, bisitahin lamang po ang official Facebook page na QCSBCDPO. Such a mouthful, pero okay lang po yan. So mga hindi po nakaintindi po nung sinabi kong link, pwede nyo pong balikan ito, tapos screenshot nyo po yung link po na binanggit ko. Pero ang ganda nitong training na to, yung basic food hygiene, kasi ang preparation ng pagkain, alam natin na sobrang selan, di ba nga, nung nakaraan, kung nabalitaan nyo po na food poison ako, sobrang hirap talaga. So yung food preparation talaga, very important yan kasi kailangan yung isineserve natin na pagkain, lalo sa mga customers natin, di ba? Kailangan safe talaga yan. Kasi alam ko, kapag may mga ganong nangyari na parang nareklamo kayo sa food poisoning, ganyan, maaari ma-shutdown yung inyong negosyo eh. So, very important para to sa mga business owners ng mga pagkain, ganyan, na umattend po kayo sa ganitong training at seminar. Importante yan. Ang food hygiene. Ngayon naman, good news naman sa mga Navotenyo. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang in-house Nego Seminar na hatid ng Navotaas Hanap Buhay Center para sa mga nais magsimula ng negosyo ngunit wala pong puhunan. Ito ay ginaganap tuwing Miyerkules 9 a.m. sa Dugout 1 ng Navotas Sports Complex. Kung kayo po ay interesadong makilahok, magpadala lamang ng mensahe sa Facebook page ng Navotaas Hanap Buhay Center para makapagpa-schedule. Ang ganda nitong Nego Seminar kasi ito yung tumutulong sa mga sa communities para makapagpatayo ka ng negosyo, mga tips din. Tsaka siya requirement din para makahiram ng puhunan kasi meron ditong programa sa Navotas na pwede kang humiram ng puhunan sa natin sa mga sa gobyerno natin. Pwede kang humiram. Kaya ito requirement para may idea kung paano magpatakbo ng negosyo. Dagdag advisory tayo sa Navotas. Para sa mga kabataang Navotenyo, kayo po ay inihikayat na mag-apply sa CHED Tulong Dunong Program. Meron po itong 500 slots at kailangan pasok kayo sa sumusunod na qualifications. Kailangan kayo ay Navotenyo, high school graduate o college student sa pampubliko o pribadong paaralan na nasa CHED registry maliban sa NPC at CMU. Dapat pasado sa mga klase. Ang buong household ay kumikita ng di lalagpas sa 400,000 pesos bawat taon at hindi nakatanggap ng ibang student financial aid mula sa pamahalaang nasyonal. Sa mga interesado, mag-register lamang gamit ang link na ito. Hindi na sinabi kasi medyo mahaba. Pero puntahan nyo na lang po yung mga website natin para, link naman yan eh. So pagka pinuntahan nyo yung mga links na ganyan, isang click na lang kaysa baka magkamali pa tayo ng pagbigkas. Ang https://bit.ly/ched_TDP Navotas 2024. Yan ang kailangan ng mga estudyante natin. Make sure lang natin tama yung mga qualifications natin. Kailangan syempre deserving ka. Kailangan wala kang bagsak. Kailangan makita nila na talagang gusto mo. Nasa priority mo yung pag-aaral mo talaga. Ito, another good news po sa mga fur parents sa Taguig City. Magsasagawa po ang lokal na pamahalaan ng libreng house-to-house anti-rabies vaccination para po sa mga alagang aso at pusa sa Barangay Santa Ana. Ngayong araw po, May 27, iikot po ang team mula sa Taguig City Veterinarian Office po sa F. Mastrili Street Phase 1, B. Sikat Street, sa Matag/Pinagbuklod Street, Villa Filomena Street, Sangaville Street, Pinagpala Street. Bukas naman po ay magtutungo sila sa Romantic Street, sa Masipat Street, Sandoc Street, Garciaville Street at sa F. Mastrili Phase 3. Sa May 29 naman po, iikot ang grupo sa Prudence Street, B. Silang Street, Pulong Candy 1 Street, Tahimik Street, Masaya Street. At sa May 30 naman po, sila ay pupunta sa Faculty Street, T. Claudio Street at Pulong Candy 2 Street. Samantalahin niyo po ninyo ang pagkakataon at pabakunahan na po ng libre ang inyong mga alagang pusa
at aso. Ayan, maganda kasi kahit medyo maulan, tuloy-tuloy yung serbisyo ng ating mga LGUs. Kaya pabakunahan nyo na po ang inyong pong mga fur babies, mga fur parents. Lalo ko wala kang parents. Yung mga Akala ko kayo yung binanggit mo, babies. fur, diba? Akala ko perfect eh. Mga kasambahay! Ito na nga. Nagtitingin na naman tayo. Kasi kailangan Monday masaya yung kasi. mga kasambahay natin. Nagsistay sila sa bahay. Hindi natawa sila, narinig ko. Naglalag tayo for today. Kaya mas maganda magbalik tanaw na lang tayo sa ating Isa sa nagkaroon ng napakahalagang papel sa pagsasagawa ng aerodynamic testing at research para sa mga full-size aircraft ng Estados Unidos ay ang US National Historical Landmark na full-scale wind tunnel. Itinayo ito sa Langley Research Center sa Hampton, Virginia noong 1931. Balikan natin ang naging kasaysayan ng pasilidad na ito sa ating Today in History. May 27, 1931, sa araw na ito ay isinagawa ang dedikasyon ng itinayong full-scale wind tunnel sa Langley Research Center sa Hampton, Virginia, USA. Pebrero ng taong 1929 nang magbigay ng otorisasyon ang National Advisory Committee on Aeronautics sa pagtatayo ng isang full-scale wind tunnel. Mula sa inisyal na halagang $700,000 ay sinimula ng konstruksyon ng full-scale wind tunnel sa Langley Research Center. Ang pasilidad ay may habang 434 feet, 222 feet naman ang lapad at ang taas ay 97 feet. Ang semi-elliptical test section o yung bahagi kung saan isinasagawa ang aerodynamic test ay may taas na 30 talampakan at lapad na 60 talampakan. Mayroon itong dalawang propeller na ang diameter ng bawat isa ay 35.5 inches na pinagagana ng dalawang 4,000 horsepower electric motor. Kaalinsabay ng idinaos na 6th Annual Aircraft Engineering Research Conference ay isinagawa ang dedikasyon ng pasilidad noong May 27, 1931. Iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid ang isinailalim sa aerodynamic test kabilang ang mga military plane ng Estados Unidos. Bukod dito ay isinalang din sa full-scale wind tunnel ang mga race car, mga submarine at maging ang Lunar Landing Research Vehicle No. 2. Taong 1985 ay itinalaga bilang National Historical Landmark ang full-scale wind tunnel at ang operasyon nito ay nagpatuloy hanggang 2009. Nagpasya ang National Aeronautics and Space Administration o NASA na dapat nang i-demolish ang pasilidad dahil sa kalumaan at kawalan ng pondo para sa maintenance. Sinimula ng paggiba sa estruktura noong 2010 at ng sumunod na taon ay nakumpleto ang demolisyon. Sayang lang mo kasi na-demolish siya noong 2010. Though matagal din siya din-demolish, umabot ng 2011. Ang dami nga kumbaga noong 1990s pa lang, 1995, no sinasabi nila na parang hindi na nila kayang i-sustain nga yung, kumbaga, yung mga gastos din dito para maprotektahan itong lugar na to, tapos yung mga kagamitan pa na kailangan nilang i-maintain. Talaga parang pinasa nila to sa isang university din. Kaso parang hindi na rin kaya ng university na masustain pa to. Tapos pinagtatalunan nila na bakit daw parang i-demolish, na ano na to kumbaga historical na to, yung naiambag nito sa history natin sa ating kumbaga sa history nga ng United States. Pero sinasabi kasi nila kung hindi naman na rin talaga napapakinabangan, mas maganda i-demolish na lang siya. Kaya noong 2010, umabot na hanggang 2011 yung pagde-demolish dito. Kasi talagang gusto nila, kahit na demolish siya, makapag-iwan pa rin sila nung kahit ng mga fans. Yung fans nga may dalawang fan. Dami siyang fan. Hindi. Dalawang fan nung mismong tunnel na yun, wind tunnel. Oo, yung dalawang malaking fan yun, yung isa sa mga inayos nila, kumbaga preserve pa rin nila. Para daw kahit papaano, may babalikan pa, hindi na lang puro kwento yung ma-share nila dun sa mga tao. Sa atin, sa mga kabataan ng susunod na generation, maikukwento nila yung naging contribution nitong tunnel din sa kanila. Ambag niya. Isipin mo dati kasi kapag sa mga flight testing, iniisip mo, wala naman tayo. Di ba ngayon may mga simulators? Nakita na ba kayo ng ganun? Mga flight simulators. At saka dati, wala silang mga ganitong pag-testingan na para malaman nila kung maganda lumilipad ba yung aeroplano nila. Talagang, kumbaga, ride or die ka doon. Kung sakaling di lumipad, talagang delikado. Hindi tulad nung nagkaroon na ng wind tunnel, malalaman mo kung effective ba yung mga nagawa mong changes doon sa aeroplano mo.
kung maganda ba yung niya, aerodynamics niya, safe ba siya paliparin, na mas less nga yung nagiging kumbaga aksidente dahil na-invento to. Pero isa sa dahilan nga ba't na-discontinue na yung paggamit sa kanya is masyado siyang maliit. Oo. Kumbaga yung mga kasya lang sa kanya mga eroplano, mga maliliit lang. Ngayon, ang lalaki na ng mga eroplano natin na kung dito mo ito-testing, hindi talaga magkakasya. Kailangan ng mas malaki. Pero ngayon nga, hindi ko alam kung gumagamit pa rin tayo ng mga wind tunnels na physical kasi meron na tayong mga programs kasi na pwede mo na makita base dun sa design mo, i-input mo sa program, dun yun na i-compute lahat ng kailangan mo malaman. So parang tipid ka na sa space. Pero yun nga, malaki yung ambag ng wind tunnel na to. Isa siya sa mga dahilan kung bakit na-invento yung mga, di ba, nakikita natin dati yung mga eroplano, mga diretso yung mga pakpak, di ba? Tapos iba't ibang design. Pero usually, parang perpendicular laging design. Parang isang katawan, tapos yung pakpak perpendicular sa katawan. Dahil dito sa wind tunnel, na-invento yung swept wings. Swept? Oo, yun yung mga pakpak ng mga usually mga fighter jets tsaka mga jets usually. Yung mga naka-slant na parang slanted na yung mga pakpak nila. Na dahil nga sa pagtitest nila dito sa wind tunnel, na pag-aralin nila na mas aerodynamic yung ganun design for certain planes na mas economic din siya. Kaya yun, parang hindi natin malalaman yun kung sakaling kung wala ito. True. Na hindi mo naman yung maletest lang ng lang sa mata lang, hindi mo naman makikita. Kailangan talaga extensive testing dito sa wind tunnel. Kaya sabi talaga yung research and testing nga daw talaga ng sa aerodynamics and sa aviation, sobrang laking help daw talaga nitong full-scale wind tunnel na ito dun sa NACA, NACA. Hindi ko alam kung ano yung, hindi ko na kabisado Basta yun yung niya, yung parang abbreviation. Tapos yung sinabi din dito nung yung father of flight na si Otto Lilienthal, sabi niya, to invent nga daw, it's easy to invent a flying machine. Sobrang mahirap kapag i-build siya. Pero to make it fly, it's everything. Kaya sobrang important nung naging data na nakuha nila dito sa wind tunnels. Pero meron pa pala mga wind tunnels ngayon, na hindi lang ginagamit for aircraft, pati sa mga kotse. Kasi ang Toyota meron, tsaka yung McLaren. Yan. Tsaka yung mga wind tunnels ngayon nakakapag-replicate ng mga weather conditions. Kasi itong wind tunnel before itong 1931, wala pa. Pero ngayon, ang cool kasi nakakapag-replicate nga ng mga iba't ibang condition. Like, kunwari, mga snow, ganyan, Real mga bagyo. world. Kaya ang galing, ang laki din Subok. ang laki ng naging ambag niya sa improvements ng mga wind tunnels tsaka mga aircraft design. Kaya ang galing ng kumbaga ng Alam, siguro dun. Oo. Kasi pwede sabi mo mga weather conditions na replicate. Malamig pwede. Ngayon, kasi syempre since nabanggit mo nga ngayon, medyo malamig na ang panahon, 'di ba? Malamig dahil may bagyo nga po tayong kumbaga mga aabangan pa, 'di ba? Maraming mga bagyong paparating. Pero kapag bumabalik uli ang mainit na panahon at gusto nyong maligo naman sa beach, meron kayong pwedeng puntahan na nasa 3 hours away from the metro. Kung saan yan, panoorin nyo dito sa Trip Ko To. Summer na naman pero ngayon mas mainit ang panahon. Kaya sa malamang, alam kong gusto nyo magtampisaw at magbabad sa tubig. At kung trip nyo yung tipong luxurious getaway ang datingan, at swimming na magandang view at accommodation, subukan nyo na rito sa Rio Villa Resort. Pero, paano nga ba pumunta rito? From Manila, pwede kayong dumaan sa Cainta papuntang Morong, Rizal. Kapag nakarating na kayo sa Morong ay mababaybay nyo na ang magagandang tanawin sa Pelilla, Rizal papuntang Mabitak, Laguna. Pagkalagpas ng Mabitak ay madadaanan nyo ang Fami Laguna. Wala dito ay mararating nyo na ang Rio Villa Resort sa loob lamang ng 1 oras. Pwede ring mag-download ng mga applications gaya ng Waze at Google Maps. I-search ang Rio Villa Resort. Magkano nga ba ang rates dito? Meron ditong iba't ibang klase ng accommodations. Una ay ang family room na nagkakahalagang 9,000 pesos at ito ay may capacity na 6 persons. Sunod ay ang Nipa Hut na good for 2 persons at nagkakahalaga ng 3,500. At ang Nipa Hut with double deck for 3 persons naman sa halagang 4,000 pesos. At syempre, iba pa yung Nipa Hut up and down na para naman sa 4 persons for 7,500 pesos. Pwede pang magdagdag na hanggang 2 katao pero may additional fee kada tao. Available rin naman ang mini pavilion with video okay na nagkakahalaga namang 6,500 pesos.
Pwede rin ang open cottage na 1,500 pesos or ang umbrella shed for 800 pesos. Meron lamang itong entrance fee na 300 para sa adults, 250 naman para sa mga bata, at libre na para sa mga 3 years old and below. At ang premium rooms for only 8,500 pesos. Ito ay may capacity na 4 persons pero pwede pang magdagdag ng 4. Meron lamang kinaukulang additional fees. I am John Christopher de Guzman and I am the resort manager. We have 5 different rooms. We have the 3 units of Nipa Hut bunk bed, 3 units of Nipa Hut up and down, 2 units of family room, and 3 units of premium rooms. And for our deluxe rooms, we have the Premier Deluxe room and Deluxe Beach Front View. I'm Cyrene Maravillas, the Chief Operating Officer and the Chief Marketing Officer of Rhea Villa Resort, Campsite, and the Banquet Hall. So when it all started last April 16, 2019, when the owners of Rhea Villa started to cater into this industry with the resort, and eventually there were inquiries coming in where they were being asked if they could cater the events. So fortunately, the owner, Chef Mooms, is very passionate in cooking, and that's when it all started, that we were able to render services for the catering industry. We do have different packages catering to small groups of 50 persons, and the large groups which caters 150 to 200 packs. And if you do grab the package for the catering and events venue, for us, we will be giving a 50% discount in one of the rooms of Rhea Villa Resort. And likewise, with if you do also have events here, we are also providing discounted rooms if you will be booking your events with us. With Rhea Villa Banquet Hall, we do have the package of, instead of us providing the events package only, if you will be availing the catering services, we will be giving the venue package for free. We are on an introductory promo rate for Rhea Villa Banquet Hall, giving the 50% discount for 650 per head and the 780 per head packages for our big groups. And likewise, what I've said earlier, we are giving 50% discount in one of the rooms if you will be booking your events with us, with complete inclusion of the venue rental for us. Also, we would like to ask everyone if you can, we would like to promote our pages and our other social media accounts. We do have for Rhea Villa Resort, at Rhea Villa Resort, and the campsite is at Rhea Villa Campsite. With the banquet hall, it's at Rhea Villa Banquet Hall. All over Facebook, Instagram, and we are also available in Google. After touring you all around, can we all agree na napakaganda dito sa Rhea Villa Resort? Kaya if you want to conduct events such as birthday parties, company outings, at iba pa, pwede nyo silang kontakin through email or mobile. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Rhea Villa Resort! Sa mga gusto pang maghabol, no, sa beach, lalo nung hindi nakasabay nung summer, pwede pa. Ngayon kang malamig mag-beach. Pero ako minsan gusto ko parang pag nasa beach ako, gusto ko minsan medyo maulan. May gano'n ako feeling. Parang sa... Gusto music video ka. Gusto ko yung parang medyo gloomy. Ewan ko, parang may comfort kapag gano'n, tapos pag nasa beach ako. Pero ayoko nang siguro matagal na pa ako nung nasa beach ako, pero gloomy. Gusto ko rin na may mga sunny days. Hirap mo pala pasigahin. Hindi, may mga gano'n akong feeling. Kasi pag gloomy, parang minsan may feeling ako na parang komportable, parang cozy. Ngayon yung gandang weather. Oo, ngayon itong weather. Tsaka maganda kasi pag nasa ganyan ka, tapos kapag ayaw mo naman magtampisaw sa dagat, doon ka lang sa kwarto, buksan mo yung bintana, tapos mayroon konting ulan, di ba? Tapos makikita mo lang yung ganda ng dagat pa din. Mga ganun. Ganun siguro ibig mong sabihin. Yung chill-chill lang, ayaw mo magtampisaw, pero gusto mo lang yung feeling na nandun ka. Tsaka pagka ganun kasi, hindi makasakit sa balat yung araw. True. Walang Kasi iitim. summer season talaga.
ang sakit. Talagang pipiliin mo na lang mag-night swim na lang. Hindi masyadong masakit. Ay, hello pala dun sa mga nasa ngayon, nasa Morong Bataan. Ay, oo nga pala, Hello no? sa inyo. Sana nag-enjoy kayo kahit na medyo maulan-ulan daw. Pero masaya naman daw sila kasi nga hindi daw sasakit ang balat nila. Walang sunburn. Tsaka sulitin na rin yung health benefits, di ba, ng pagdadagat. Sinabi sa atin yan ni Doc Bunny, sa mga doctors natin lagi nagpapaalala dito sa GMK. At saka, kapag ka nasa ganyan tayo, di ba, minsan naiisip natin dyan ginaganap yung mga reunion, kasi mga family gathering, sama-sama dyan sa mga dagat-dagat. Pero naranasan nyo ba, kapag merong reunion or gathering kayo sa pamilya, anong tanong palagi sa inyo ay kung may boyfriend o girlfriend ka na ba? Ganon. Or kailan ka mag-aasawa? Ganon. Tapos mauugat na dyan yung katawan mo. Ba't lumaki ka? Anong gusto mo mangyari? Di ba kasi tita, ganyan yung mga tanong. Ano nangyari sa'yo? Ilang taon ka na? At kasi ganyan din ang naranasan ni Cheska no, nang magkita-kita sila ng kanyang mga kamag-anak. Kaya hindi niya maiwasang mapikon. Pero naglubag ang loob niya nang makausap ang kanyang lolo. Ano kaya ang ibinili nito? Panoorin po natin sa ating Kristiyano drama. Mano po, Lolo? Sino ka baga? Aba, Lolo, si Francesca po ito. Ang paborito niyo nga po. Abay, pagkalaki mo na. Si Francisca ay maliit pa. Si Lolo talaga, magtatampo na po ako. Taon-taon na lang yan ang sinasabi niyo. Matagal na po yun. Siyempre, lumaki na ako. At gumanda. Uy, Francesca, iha. Kumusta ka na? Ay, tita. Bakit ngayon ka lang? O yung tita, busy sa work. May tinapos pa po ako eh. Actually, tumakas nga lang po ako eh. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Sobrang workaholic. Teka, ikaw ba'y may nobyo na? Wala pa po, tita eh. Ilang taong ka na nga ba? 28 po. Aba, magte-30 ka na pala. Wait lang, tita ha. Batiin ko lang po si Jasper. Hi, ate. Uy, Jasper. Uy, Cheska! Ano na? Hindi na natuloy yung plano nating magbatanes. Naging drawing na lang. Palagi ka kasing busy. Uy, nagsalita. Kayo nga dyan, pag pwede na ako. Kayo naman ang madaming dahilan. Oo nga eh. Hirap kasing pagtagpuin ng schedule natin. Uy, Cheska! Si Sophie nga pala. Girlfriend ko. Siya yung kinikwento ko sa'yo. Ay, Sophie. At last, na-meet din kita. Palagi kang kinikwento nito. Hello, Cheska. Nice to meet you. Ikaw din. Lagi ka kinukwento nito. Ikakasal na kami next year. Invited ka, ha? Hoy! Hala, grabe! Congrats! At last, ikakasal ng pinsan kong torpe. Uy, hindi ako torpe, ha? We, gusto mo ba magkwento ko kay Sophie? So, laglagan na to? Pero wait, wala ka pa rin bang ipapakilala sa amin? Hindi mo pa rin ba nakikilala si Mr. Right? Naku, insan! Baka naman ma-expired ka na niyan. Okay lang yun, Sophie. Ganyan lang talaga kami mag-aasaran. Wait lang, Jasper, ha? Hindi pa ako nagpapakita kina tita. Uy, napakatamad talaga. Naku, sinabi mo pa. Tita, mano po? Cheska, aba, tumataba ka yata. Musta ka na? Tita talaga eh. Eto, okay lang. Busy po lagi sa work. Nako, wag puro trabaho. Kababae mong tao. At the end of the day, pag nag-asawa ka, sa lalaking obligasyon yan. Teka, saan bang nobyo mo? Wala pa po eh. Aba bilis-bilisan mo. Napapag-iwanan ka na ng mga pinsanin mo. Si Jasper nga, ikakasal na. Oo nga, umiidad ka na. Baka mapaglipasan ka ng panahon. Siguro, napakataas ang standards mo, ano? Nako, sige ka. Pag tumanda ka pa, baka wala nang stay standards.
bakit nakasimangot ang apo ko? Papangit ka niyan. Ikaw din. Hindi ka maliligawan niya. Lolo talaga? Pati ba naman ikaw? Ang apo ko talaga. Nagbibiro lang ako. Ikaw kaya ang pinakamagandang apo ko. Ngingiti na yan. Lolo talaga? Akala ko po, kagaya ka din nila. Nano, napikong ko ba sa mga tita mo? Ano bang sabi nila? Lo, pareho-pareho naman po ang tanong nila eh. May nobyo ka na ba? Bakit di ka pa nag-aasawa? Tatanda kang dalaga? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Sayang ka naman. Ay, etc. etc. Di ba, Lo? Nakakapikon din po eh. Huwag ka na mapikon. Hayaan mo na lamang mga tito at tita mo. Magsasawa rin yan. Lo, taon-taon na lang po, ganyan ang tanong nila. Talaga po bang ganun? Para sa kanila, ang basis ng masayang buhay ay yung pagkakaroon ng nobyo o asawa na parang pagwala noon. Kulang ka daw. Yun na nga po, Lo. Kulang agad? Tatandang malungkot? Hindi ba po pwede na I'm enjoying my life na single? At may mga pangarap pa po kung gustong abutin. May mali po ba sa akin? Oh, relax ka lang. High blood ka na eh. Lolo naman po kasi. Alam mo, Cheska, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Ha? Ibig niyo pong sabihin, you do not share the same views with them? Apo, matanda na ako. At siguro may karapatan na rin ako magsalita o magpayo batay sa karanasan. Sa sarili ko mang karanasan o sa karanasan ng iba. Ang mahalaga, yung masaya ka sa buhay. Yung napalulugod mo ang Diyos dahil wala kang ginagawang masama o labag sa gusto niya. Apo, may sarili kang desisyon. At naniniwala ako makakapag-desisyon ka ng tama dahil napalaki kang may takot sa Diyos. Kung pipiliin mong hindi mag-asawa, okay lang. Kung kalooban ng Diyos na makapag-asawa ka, darating ang lalaking para sa iyo. Ihahayag naman yun ng panahon. Hayaan mong ang bukas ang siyang mabalisa sa kanyang sarili. Salamat po, Lolo. Nasaktuhan niyo po yung nararamdaman ko. Saka ayaw ko din namang magnobyo o mag-asawa ka dahil napipirsure ka lang sa sinasabi ng iba. Yes po, Lolo. Ayoko din po ng ganun. Basta maging masaya ka sa kung ano man ang kalooban ng Diyos sa iyo. Approve to that, Lolo. Tatandaan ko po ang mga bilin niyo. Salamat po sa mga paalala. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Mateo 6:33 hanggang 34. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Unang Korinto 7:7 hanggang 8. Ayun o, gising na ang mga single. Oo, yung mga boyfriend, girlfriend dyan. Grabe ka talaga. Uy, bakit? Hindi, ito ako personally, kasi minsan may mga na-encounter din ako na ganito. Pagka may mga ganun nagsasabi sa akin or kahit sa comment section nga lang din minsan, parang sa akin, okay lang naman ako matanong ng ganun kahit na medyo parang paulit-ulit na. Parang ako naman, siguro ngayon, kanina ba pinag-uusapan natin habang pinapanood natin, parang para sa akin, small talk lang yun. Sagutin ko lang ng maayos. Pagka ayoko na ng tanongin niya ako ng ganun, hiningitian ko na lang. Tapos ang ganda rin ng paalala dito, no, sa ating Kristiyano drama na, ikaw, magpatuloy ka bilang isang single ka na babae o lalaki.
magpatuloy ka dun sa utos ng Diyos. Hindi naman kailangan nagmamadali sa mga ganyang bagay na magbo-boyfriend ka or mag-girlfriend ka tapos di ka naman din handa. Kasi tayo, di ba, ang Laro-laro. principle sa atin, date to marry tayo eh. Kaya talagang nire-reserve natin yung mga ganong bagay sa, sa mga later on sa buhay natin na kapag alam natin na mature na tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Financially, spiritually, yun ang pinakamahalaga. Tsaka di lang dyan naman umiikot, di ba, yung life, di ba? Ang dami natin rin pwede pang gawin, hindi lang naman yung pakikipagrelasyon, di ba? Ang dami ko ang kilala, talagang walang walang asawa, di ba? Wala rin karelasyon, pero okay naman sila sa mga life nila, di ba? Kumbaga meron din kasi tayo kanya-kanyang goals eh. Hindi natin alam na baka hindi pa yun yung goal niya ngayon, hindi pa yun yung nakikita niya yung sarili niya na nagjo-jowa. Tsaka career-driven siya. Nakikita ko, di ba, nag-work siya for herself and her family. So, hayaan natin siya doon. Diba? Masaya siya dun eh. Kaya let's not put pressure sa pag-aasawa kasi we might pick the wrong person, di ba? Oo. Kaya huwag nating mamadaliin kasi dadating naman daw yan kung kaloob ng Diyos, di ba? Tumpak. That's right. Okay lang. Batiin po natin ang isa sa ating avid viewer. Congratulations kay Janelle Mama on your graduation and for being the highest honor! Wow, congratulations! So, mahirap yung highest honor Bago ka matawag na highest honor, dapat ang average mo 96 and above. Saan ba yung highest honor? Wow. Kasi ganun na siya ngayon eh. Sa senior, actually sa lahat, ganun na. Sa elementary hanggang high school, with honors 90 to 94 yata. Ay, 93, ganyan. Tapos 94 to 95, ganyan, 0.99. Yan yung mga high honor. So pag highest ka, para malamang top 1 ka na. Congratulations! Ganun pala. Bongga! Alright, ngayon naman, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online in selected Mercury drug outlets. Yon, at happy 18th birthday kay Tatiana Nicole Daddies Wow. from your loving family. 18th birthday. Happy birthday at good morning na rin po and happy viewing po kina Mami Beth Razon. Morning po. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One ang #1. Yan, and we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Thank you then, and good morning sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibarra Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!